Good day mga katek. So welcome to my channel. So in this video, ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-set up ng peer-to-peer network using two computers. So gagamit tayo ng dalawang computer, yung client PC and server PC. So i-demonstrate ko kung paano yung pag-configure. So wag na natin patagalin mga katek. So let's start. Okay, so let's start. First, i-configure itong Windows 7. So papalitan muna natin siya ng IP address. So paano natin malalaman kung anong IP address ng computer? You just click start button, then type nyo dito sa search CMD. Okay, then click nyo itong icon sa taas na CMD. Okay, so dito sa CMD, type nyo lang dito yung command na IP config, and press enter. So as you can see, ang IP address ng client PC ay 169.254.119.187. so meaning ito ay naka automatic private IP address. So kapag ganito mga katek ang address, ibig sabihin niyan ay ang client natin ay walang network. Okay, so automatic itong nilalagay na IP address kapag ang isang computer ay walang nahanap na DHCP server. Okay, so ang gagawin natin, maglalagay tayo ng IP address. So from dynamic IP address, gagawin natin siyang static IP address. So to do that, you just click this icon sa may lower right portion ng Windows, malapit dito sa volume. Okay, click nyo yan. Makikita nyo naman dyan nakalagay identified network, so no internet access. So click nyo siya, then click open network sharing center. Okay, so hanapin nyo tong local area connection, then click. Okay, pagdating dito, i-click nyo naman tong properties, and then i-click nyo tong internet protocol version 4, then click properties. Okay, so as you can see, naka-obtain an IP address automatically si client. So kaya humahanap siya ng IP address. So since na walang network na available or walang nakaset up na router, so binigyan siya ng automatic private IP address. So gagawin natin, tayong mag-a-assign sa kanya ng IP address. So we click this use the following IP address. So gagawin natin siyang static IP address. So hindi magbabago yung address, kumbaga naka-fix na yung IP address kay client. As long as na hindi ini-obtain siya, yan lang palagi ang IP address niya, no? So example, gagamitin natin na IP address is 192.168.5.1. Okay, so yan yung IP address ni client, 192.168.5.1. Then dito sa subnet mask, you just click. Okay, then meron lalabas din na 255.255.255. Okay, so sa default gateway, ang usual ang nilalagay dito is yung address ng router. So since wala naman tayong router na nakakabit, so leave it lang muna, no? Then click OK, then close, then close. So balik ka ulit tayo dun kay CMD, then
try ulit natin na mag-type ng ipconfig. So tingnan natin kung ano na yung address niya, kung talagang napalitan ba. Okay, so now makikita nyo ngayon ang address na ni client is 192.168.5.1. so since nilagay natin siya, okay, nag-perform tayo ng static IP address. Okay, so next naman, dito naman tayo kay server. Okay, ilalagin lang natin si server. Okay, so i-type lang natin yung password. Okay, yung password na CSS-2021. Okay, so dito kay server, same ang gagawin natin. Okay, so hanapin nyo lang tong icon na yan, then click, then open network and sharing center. Okay, then click local area connection and click properties, then internet protocol version 4, click properties. Then as you can see, naka-obtain din siya, no? So ganun din ang IP niya, naka automatic private IP address. So gagawin natin, static natin si server. Maglalagay tayo ng IP address niya na 192.168.5. Tip lang mga katek, pag magne-network kayo ng dalawang computer or kahit sa network, make sure always na itong tatlong number na yan ay magkakapareho sila, no? So inilagay natin doon kay client is 192.168.5, kay server ganun din 192.168.5. so nasa same network address sila, no? So ang babaguhin nyo lang yung dito sa last number. Okay, hindi na natin pwede gamitin si 1 kasi ginamit na ni client. So gagamitin naman natin is example 2. Okay, so click nyo naman tong subnet mask. So automatic na lalabas yung 255.255.255. Then wala na tayong ilalagay dito sa default gateway. Okay, so just click OK, then close. Okay, close. Okay, so close muna natin to initial configuration task. So mag-open naman tayo ng CMD sa server. So nandito na siya sa taas, so i-click nyo lang tong command prompt. Okay, so lakyan lang natin yung window. Okay, so magta-type lang tayo dito, same sa ginawa natin sa client. Type tayo ng ipconfig, then press enter. So as you can see, makikita nyo na dito yung address niya, no? So 192.168.5.1. Okay, so doon naman kay client, ang address naman ni client is 192.168.5.1. Okay, to test the connectivity ng dalawang computer, si server at saka si client, so ito-test natin siya using the ping command. Okay, dito sa CMD. So yung ping command na ito yung nagte-test kung reachable ba yung host. Okay, so dito si host
kung si client kung reachable ba siya ni server, then si server naman kung reachable ba ni client si server. Okay, so unahin natin dito kay server. Ito type natin ping space yung address ni client PC. Ano ba yung address ni client PC? Ang address ni client PC ay 192.168.5.1. So yan yung itatype natin dito, no? 192.168.5.1. Then press enter. So ang result ng pag-test natin kay client PC, ang lumabas ay request timeout. Okay, so request timeout, ang ibig sabihin niyan mga katek ay unreachable si client, hindi niya hindi niya ma-communicate, hindi siya makapag-connect or makapag-contact kay client. Okay, try naman natin kay client. Okay, so same command, ita-type natin dito ping, then address ni server 192.168.168.5.2, then press enter. Okay, so meron tayong same result. Okay, same result din yung kay client, request timeout. Okay, hindi ma-reach ni client si server. Okay, so bakit ba nagkaganito, no? So meron tayong gagawin, no? Meron tayong i-configure para sila makapag-communicate. Although meron na silang IP address, but still meron pa tayong i-configure sa Windows para makapag-establish sila ng communication. Okay, so minimize lang muna natin to, no? So unahin natin dito kay client. So since nandito na tayo kay network and sharing center, so i-open nyo lang to. Dito sa may left side may makikita kayo dito on change advanced sharing settings. So i-click nyo siya, mga katek. Then makikita nyo dito meron kayo dito makikita network discovery, file and printer sharing. Okay, then meron pa public folder sharing. So maninotice nyo or makikita nyo naka-turn off. Okay, naka-turn off yung tatlo. So ang gagawin nyo lang turn on nyo siya, no? Turn on nyo mga katek. Just click turn on, network discovery, file and printer sharing, turn on, then public folder sharing, turn on. Okay, so dito sa baba lang natin scroll. So mayroon dito password protection sharing. So since na dalawa man lang tong computer na natin tinatry na i-network, so pwedeng i-turn off natin yung password para hindi tayo magka-problema, no? So para hindi na siya humingi ng password kung sakali man, no? Then click save changes. Okay, so yan, turn on na natin yung mga sharing. Okay, so balik tayo doon kay server. Since dito tayo nag-configure kay client, so try natin kung ma-ping ni server si client. So ulitin natin ulit yung command ping, then space, type natin yung address ni client 192.168.5.1, then enter. Now as you can see mga katek, so reply from 192.168.5.1. so pag ganito ang result niya mga katek, meaning nakapag-establish na siya ng
connection kay client, o reachable na siya, reachable si client. Okay, so para ganun din kay server, ang gagawin natin, same ang gagawin natin, no? I-click natin yung network, open network sharing, then click change advanced sharing. Then as you can see, naka-turn off din yung mga network discovery, file and printer sharing, public folder sharing dito kay server. So i-turn on lang natin yung tatlong yan. Okay, then click save. Okay, so balik tayo kay client. Okay, so try natin na i-ping si server. So type natin ping space 192.168.5.2. Okay, then press enter. Yan, so makikita nyo na mga katek, nakapag-establish na din ng communication kay server si client. So at this point, itong dalawang to, si client at saka si server, ay pareho na silang nakakapag-communicate to each other. So meaning successful yung paggawa natin ng peer-to-peer network. Okay, so to test, so meron pa tayo yung titingnan kung talagang ano sila, connected to each other. Close muna natin to mga window na to. So punta kayo dun kay start button, then click nyo itong computer, then may makikita kayo dito sa left side na network. So i-click nyo siya. Okay, so dito may lumabas dito client PC. Okay, so usually dapat kung sa naka-network tayo, dapat lalabas din dito yung icon ni server. So wala, so try natin dito kay server. Okay, computer. Okay, then network. Okay, so dito ang lumabas kay server is yung client PC. So in this case, na ano niya, nahanap niya na si client. Ang problem dito kay server, kay client, sorry, ay hindi niya makita si server. So ang gagawin natin, i-turn off natin yung firewall. Okay, so baka yung firewall ang nagpe-prevent para lumabas dito yung icon, no? So try natin, click start, type natin dito firewall. Okay, so type mo lang fire, then mahanapin nyo dito yung Windows firewall. Then dito sa Windows firewall, maximize lang natin, i-click nyo tong turn so dito i-click nyo lang tong turn Windows firewall on or off. So click nyo siya, then gawin yung turn off Windows firewall. So itong dalawang to, turn off nyo lang to, no? Then click OK. Okay, ganun din yung gagawin nyo kay client. So click nyo yung start button, search nyo firewall. So kahit fire lang i-type nyo, then hanapin nyo na lang dito yung firewall, then turn on firewall, turn Windows firewall on and off, click, then click turn off, click OK. Then balik kayo dito sa network, then try nyong i-refresh.
refresh. Okay, dito refresh. Okay, so wala pa, no? So try natin na i-restart si client PC. Restart. Okay, so try natin ulit. Tingnan natin kung lumabas na si icon ni server. Okay, so ayan mga katek, so lumabas na yung icon ni server. Kaya lang ang name ng server ay hindi server, so ito pa yung default. So after ng installation, ganyan ang name ng server. So paano yan papalitan, no? So papalitan natin siya. So dito sa server, so gawin natin right click nyo tong computer. Okay, start button, then computer, right click, properties. Okay, hanapin nyo tong change settings, then click nyo tong change. Okay, so yan, sa pareho, no? Yan, so papalitan lang natin yan ng pangalan na server. Okay, pwede rin capital. Server, capital, server. Server PC. Okay, then click OK. The new computer server. Okay, so tanggalin na lang natin yung PC. So ayaw niya. So server na lang, click OK. Your computer, you must start your computer. So mag-restart siya mga katek. So click close, restart now. Okay, type ulit natin ng password. CSS -2021. Okay, so try natin na try natin tingnan yung icon kung lumabas na ba dun sa network and kung napalitan ba yung name ng server. Okay, so mga katek, makikita natin client PC and server PC icon. Okay, so dito kay client, so ang gagawin lang natin dito, right click, refresh para mapalitan tong name na. Okay, so ito na mga katek, so PC, client PC, then server PC. So ganyan lang kadali mag set up ng peer-to-peer network. I hope meron kayong natutunan in this video. So kung nagustuhan mo tong video, so don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit that notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang mga videos. Okay, so
Thank you mga katek for watching. God bless and keep safe.